Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS o GSIS, pakiusap lang. Huwag kayong mag-scroll pa kasi ang video na ito ay power siyang nagkamahalaga ng top 10,000 para sa inyo. Hindi ito clickbait, hindi ito joke. May mga senior ngayon na nagulat na lang nang makita nila sa kanilang passbook o sa kanilang SS online account. Mayroong 10 to 150 na hindi nila inaasahan at marami sa kanila ay hindi alam kung saan nanggaling iyon. Ilang seniors pa ang hindi nag-aabang ng gayong halaga dahil hindi nila nalalaman na may karapatan pala sila rito. Kaya ngayon dito tayo magkakausap. Parang magkaibigan lang na nag-uusap sa mesa ng kusina. May mainit na kape. Walang komplikadong salita. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nangyayari, kung sino ang apektado, kung magkano ang matatanggap ninyo at kung ano ang dapat ninyong gawin ngayong Abril para hindi kayo mawalan ng kahit ₱1 na nararapat sa inyo. Dahil ang panahon na ito, ang buwan ng Abril ay may dala itong mga pagbabago na direktang nakakaapekto sa inyong monthly pension, sa inyong 13th month pay at sa ilang nakatagong benepisyo na maaaring hindi pa ninyo natatanggap. Makinig kayo ng mabuti dahil ito ay para sa inyo, sa inyong kapakanan at sa inyong pamilya. Una sa lahat, pag-usapan natin kung saan nanggaling ang 10,150 na ito at bakit biglang lumabas sa ilang accounts. Hindi ito isang random na deposito. Ito ay resulta ng 2 o 3 magkasamang benepisyo na nag-overlap ngayong Abril. At kapag sabay-sabay, na dumating malaki ang magiging halaga. Ang unang bahagi ay ang regular monthly pension. Para sa isang average SSS pensioner na may 30 hanggang 40 years of contributions, ang monthly pension ay nasa pagitan ng 3,200 at 5,500 bawat buwan. Depende ito sa inyong average monthly salary credit or AMSC at sa bilang ng inyong credited years of service. Kung mas matagal kayong nagbayad ng SSS, mas mataas ang inyong pensyon. Ang ikalawang bahagi ay ang 13th month pension o tinatawag din ng ilan na May 13th month or December bonus. Ngunit nagtanong kayo bakit Abril? Dahil ang ilang pensioners, lalo na ang mga GSIS members ay nakatanggap ng kanilang advance benefit, adjustments o catch-up payments ngayong Abril dahil sa mga administrative delays mula noong nakaraang taon. Ang halaga nito ay katumbas ng isang buwang pensyon. Kaya kung ang inyong monthly pension ay 5,000 rin yan na nadagdag. At ang ikatlong bahagi, ito ang maraming hindi alam, ay ang Cost of Living Allowance Adjustment o COLA. Sa ilang GSIS pensioners, lalo na sa mga dating government employees na nagretiro pagkatapos ng 2017, may automatic na COLA adjustment na isinagawa ng pamahalaan batay sa inflation rate ng nakaraang taon. Ito ay mula 500 hanggang 2,000 bawat buwan. At kapag binayaran ng retroactive para sa 3 o 4 na buwan, madaling maabot ang 6,000 hanggang 8,000 na dagdag sa isang disbursement. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang regular pension, ang catch-up 13th month at ang COLA errors, maaring lumabas ang 10,050 o kahit higit pa depende sa inyong kategorya bilang pensioner. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi eksaktong ganoon ang lalabas sa inyong account. Ang punto ay may mga dagdag na benepisyo na paparating na ngayong Abril at Mayo na hindi pa alam ng marami. Ngayon ang mahalagang tanong, sino ang kabilang? Hindi lahat ng seniors ay makakatanggap ng parehong halaga o ng lahat ng components na ito. Kaya hayaan ninyo akong ipaliwanag ng malinaw para malaman ninyo kung nasaan kayo. Para sa mga SSS pensioners, ang pinakaapektado ay ang mga miyembro na nag-retire sa pagitan ng edad 60 at 65 at nagsimulang tumanggap ng pensyon bago pa man dumating ang 2024 pension adjustment. Kung kayo ay what they call an old pensioner, ibig sabihin ay nag-claim kayo ng pensyon bago ang 2019. Malamang na hindi pa kayo nakakatanggap ng pinakabagong adjustment. Ito ay mahalaga. Maraming seniors ang natutuwa na may pension sila. Hindi nila alam na may kulang pa pala. Para naman sa mga GSIS pensioners, ang mga dating guro, pulis, sundalo, empleyado ng gobyerno, ang inyong sitwasyon ay kaunti pang naiiba. Ang GSIS ay dati mas structured na sistema ng adjustment at ang mga nagretiro bago ang 2021 ay may pending COLA adjustments na ngayon ay unti-unting nire-release. Kung kayo ay miyembro ng GSIS at hindi pa kayo nakatanggap ng anumang notice tungkol sa adjustment, mahalagang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch sa inyo o mag-login sa inyong GSIS e-card account. May isang espesyal na grupo rin na dapat laging alalahanin
ang mga survivorship pensioners. Ito ang mga asawa o anak ng pumanaw na pensioner na ngayon ay tumatanggap ng survivorship pension. Ang mabuting balita ay ang mga adjustments na ito ay naaangkop din sa kanila proportional sa pensyon na tinatanggap nila. Kaya kung kayo ay viuda or viudo na tumatanggap ng survivorship pension, abangan rin ang inyong account ngayong Abril at Mayo. Isa sa pinaka-stressful na bagay para sa ating mga seniors ay ang pag-antay. Lalo na kung hindi ninyo alam kung kailan darating ang pera, kaya hayaan akong ibahagi ang karanasan ng maraming pensioners ngayon para magkaroon kayo ng ideya. Para sa mga SSS pensioners na gumagamit ng UMID card or SSS linked bank account, ang disbursement ay karaniwang sumusunod sa inyong birthday month schedule. Kung ang inyong birthday ay Enero hanggang Marso, ang inyong April adjustment ay maaaring nakabatch na para sa release sa unang 2 linggo ng Abril. Kung naman ang inyong birthday ay April hanggang Hunyo, expect ninyo ang release sa 2 hanggang 3 linggo. At para sa mga birthday mula Hulyo pataas, maaaring pumasok ito sa katapusan ng Abril o simula ng Mayo. Para sa mga GSIS pensioners, ang payout ay karaniwang mas predictable. Kung kayo ay gumagamit ng GSIS card na nakalink sa Land Bank, ang pensyon ay automatic na pinakredit bawat ika-15 at ika-20 ng buwan. Ang mga additional adjustments ay maaaring dumating sa ibang schedule kaya suriin ninyo ang inyong account kahit isang beses sa 1 linggo ngayong April at Mayo para sa mga nakatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng postal money order o sa pamamagitan ng authorized representative sa opisina, mangyaring mag-ingat. Ang mga adjustment payments ay hindi laging kasama sa regular na postal disbursement. Malamang kailangan ninyong pumunta mismo sa SSS o GSIS office para i-claim ang adjustments na ito ng personal o kaya ay mag-enroll na sa digital payment para hindi na kayo mahirapan sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan natin ang bagay na karaniwang hindi sinasabi ng mga video tungkol sa pensyon at ito ay mahalaga. Kapag may dagdag na pera na paparating, may ilang sitwasyon na bawas din ang maaaring mangyari. At kung hindi kayo handa, magugulat kayo. Ang una ay ang Medicare o PhilHealth Premium Deduction. Kahit pensioners, may ilang cases na nagdideduct pa rin ang SSS ng PhilHealth contribution mula sa inyong monthly pension. Lalo na kung ang inyong pensyon ay lumagpas sa isang particular na threshold matapos ang adjustment. Suriin ang inyong pension slip o bank credit details kung may bagong deduction na lumabas. Ang ikalawa ay ang loan amortizations. Kung mayon kayong outstanding SSS or GSIS loan, salary loan, housing loan o emergency loan, ang mga ito ay patuloy na binabawas sa inyong pensyon. At kapag may adjustment sa inyong base pension, posible ring mag-adjust ang inyong loan deduction calculations. Kaya kung may loan kayo, tawagan ang inyong branch at tanungin kung may epekto ang adjustment sa inyong loan balance. Ang ikatlong bagay at ito ay para sa mga GSIS pensioners na nasa gobyerno pa rin, may part-time o contractual na trabaho, may provision na tinatawag na re-employment rule. Kung kayo ay muling nagtatrabaho sa gobyerno kahit part-time, ang inyong pensyon ay maaaring temporarily suspended o bawasan. Ito ay isang rule na maraming hindi alam at maraming seniors ang nagulat ng matuklasan ito. At ang pangapat na bagay ang income tax. Ang magandang balita ay ang mga SSS at GSIS pension ay karaniwang tax-exempt sa Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 49017 at iba pang batas. Ngunit kung kayo ay may ibang source ng income, halimbawa ay may negosyo o may upa ng lupa, ang inyong pensyon ay maaaring kasama sa computation ng inyong total taxable income kung hindi kayo sigurado sa inyong tax status. Kumonsulta sa isang accountant o sa inyong lokal na BIR office. Maliban sa 10-50 na aming pinag-usapan, may mga ibang benepisyo na maraming seniors ang hindi pa natatanggap dahil hindi nila alam na mayroon pala silang karapatan rito. Ang una ay ang SSS Retirement Differential. Kung kayo ay nag-retire at nakatanggap ng lump sum, noong 60 taong gulang at ngayon ay 65 na kayo, mayroon kayong karapatang mag-apply muli para sa monthly pension sa halip na mag-continue ng lump sum setup. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply ng monthly pension kasi akala nila ay nakasettle na ang lahat. Ang monthly pension ay karaniwang mas malaki sa mahabang panahon kaysa sa isang beses na lumps. Ang ikalawa ay ang SSS Funeral Benefit at Death Benefit para sa pamilya. Kapag pumanaw ang isang pensioner, ang pamilya ay may karapatang mag-claim ng funeral benefit na hanggang 20,000
At ang survivorship pension ay maaaring ipatuloy ng asawa o ang mga qualified na anak. Ngunit ang problema ay maraming pamilya ang hindi nagre-register ng kamatayan ng pensioner sa SSS o GSIS agad kaya nawawala ang ilang buwan ng benepisyo. Kaya mahalaga na malaman ng inyong pamilya kung saan kayo naka-enroll at kung paano mag-claim. Ang ikatlo ay ang sickness and disability benefits. Kahit pensioner na kayo, kung kayo ay nagkasakit o naging may kapansanan, may karapatang mag-apply ang inyong dependents ng karagdagang disability supplement mula sa SSS. Hindi ito automatiko, kailangan itong i-apply. At ang pang-apat na nakatagong benepisyo ang GSIS Pension Loan. Para sa mga GSIS pensioners, may programa na nagbibigay ng low-interest loan na direktang ibabawas sa inyong pensyon. Do ay mas mababa ang interest rate kaysa sa karaniwang bangko o paluwagan at ito ay maaaring gamitin para sa medikal na pangangailangan, ayos ng bahay o pang-aral ng apo. Maraming seniors ang hindi alam na available pa rin ito kahit retired na sila. Kung kailangan ninyong pumunta sa opisina para ayusin ang inyong account o i-claim ang inyong adjustments, narito ang ilang praktikal na payo mula sa karanasan ng maraming seniors. Una, pumunta ng maaga ideally bago mag-8 time out ng umaga. Inpuen SSS wanted GSIS branches ay siksik ng tao kapag tanghali na. Kung maaga kayo, mas mabilis ang serbisyo at hindi kayo mapapagod. Ikalawa, magdala ng lahat ng dokumento. Yung SSS o GSIS ID, ang inyong valid government ID, ang inyong passbook o ATM at ang anumang sulat o notice na natanggap ninyo mula sa SSS o GSIS. Mas mahirap ang proseso kung kulang ang dokumento. Ikatlo, gamitin ang online na sistema kung kaya ninyo. Ang SSS My CSS Portal at ang GSIS Member Portal ay nagbibigay ng access sa inyong records nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Kung may anak o apo kayo na marunong gumamit ng computer, humingi ng tulong. Maraming adjustment inquiries ay maaaring i-verify online at ikaapat, huwag mahiyang magtanong. Ang mga customer service representative sa SSS at GSIS ay may obligasyong sumagot sa inyong mga katanungan. Kung hindi malinaw ang sagot, humingi ng supervisor o ng written explanation. Kayo ay may karapatan sa malinaw na impormasyon tungkol sa inyong sariling pensyon. Mga kababayan, ang mensahe ngayon ay simple lang. Ang inyong pensyon ay hindi lang isang regalo ng gobyerno. Ito ay resulta ng inyong mga tao ng pagtatrabaho, ng inyong mga kontribusyon at ng inyong sakripisyo para sa inyong pamilya. Kaya nararapat lang na makuha ninyo ang bawat pisong nararapat sa inyo. Ang $9.99 na binabanggit natin ngayon, maaari ko itong pagkain para sa isang buwan, gamot para sa isang kwarter o tulong sa apo na nag-aaral. Huwag hayaang matulog ito sa isang opisina dahil hindi ninyo alam na mayroon pala kayong karapatan rito. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa ibang senior sa inyong komunidad, lalo na sa mga hindi gumagamit ng internet. At maaaring hindi makarating sa impormasyong ito, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay ang pagtulong sa kapwa na makuha ang lahat ng nararapat sa kanila. At kung may katanungan kayo, ilagay sa comment section sa ibaba. Sagutan natin ang magkasama. Ingat kayo lagi at patuloy tayong mag-aral para sa mas maayos na kinabukasan.